Okay, good morning po sa ating lahat. Please open with me your Bibles in the book of Ruth, chapter 1. Let's read from verse 1 hanggang 5. Okay. So let's read it from the New King James Version. Okay. So now it come to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. Verse 3, then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Verse 4, now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Verse 5, then Mahlon and Chilion also died. So the woman survived her 2 sons and her husband. Okay, so let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. Let your name be glorified, O God. And we continue, Father God, to welcome your Holy Spirit upon our midst. May you help us to understand the deep things of your word today, O God. Father, we thank you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so let's continue yung atin pong series. Yun po yung Tree of Life series. Okay, so before we move on, ay gusto ko lang ipakita ang picture po na ito. Ayan. Okay, so ito po yung Tree of Life. So, nagtatanong siguro tayo, ano po ba yung pinag-uusapan nating Tree of Life? Okay, so ito po yung Tree of Life. So masasabi po nating tayo po ay Tree of Life if we have these fruits. Okay? The fruit of forgiveness. Ayan. Okay, so makikita naman po natin in our lives. Passion and courage, genuine life, stable na yung ating emosyon, na hindi tayo laging napipikon o agad-agad na sensitive, parang ganon. Okay? So, yung emotion po natin ay stable. Okay? And then, meron po tayong gentleness and goodness. And then, we take responsibility kung ano po yung ibinibigay po sa atin. Okay? And then, we accept ourselves. Kung minsan kasi pag nagkakasala tayo, parang we are condemning ourselves na. Okay? So we can say that we are already a tree of life kapag tinatanggap na po natin ating sarili. Okay? And then, acceptance of others. We accept who they are, their weaknesses, hindi lamang yung kanilang strengths. Okay? Self-sacrifice, kindness, boldness to express. Hindi po nasusuppress yung atin pong feeling. Okay? And then, freedom and creativity. Meron din tayong, madali din tayong makicommunicate. Okay? And then, we have patience, self-control, and then humility and obedience. So, ito po yung mga fruits ng Tree of Life. Okay? So, ngayon po, I will start on studying the core values ng ating pong church. Pero paano siya nakarelate po dito sa Tree of Life? Okay? So, ang core values ay nasa roots. So, ito pong mga core values na ito po yung nagbibigay ng mga nutrients sa tree para makapag-produce ng itong mga fruits na ito. Okay? So
Ngayon po ay mag-start po tayong aralin ang atin pong ah, values o kaya the core sa 611 core values. Okay? So, ito pong mga fruits na ito, kapag ka meron po tayo, ito po yung nagbibigay ng fragrance sa tree. Okay? So, kapag ka tayo, we are a tree of life, meron po tayo itong mga fruits na ito, yung fragrance natin ay talaga naman na maaamoy o kaya maamoy, okay, ng mga taong nasa paligid po natin. Okay? So, ano po ba yung core values? Okay? Core values are beliefs. Ito po yung mga beliefs po natin that guides individuals o kaya grounds communities. Okay? So, parang ito po yung pinagbabasehan ng bawat isa so that we can have a way of guiding our actions and our decisions. Okay? So last Sunday, naaral lang po natin yung your choice, your destiny. Kung ano yung pinili mo, di ba? You decide kung saan ka pupunta, to the right ba or to the left. Okay? So ito pong mga core values na ito po yung mag-guide sa atin pong everyday decisions na atin pong gagawin. Okay? At kung paano natin i-approach ang buhay. Like for example, every day kasi nakaka-encounter tayo ng mga problems, ng mga issues on how to deal with these issues o kaya problems, most especially sa family, sa head of the family, yung nagpro-provide sa family, every day, mayroon po tayong na-encounter. So, ito pong mga core values na ito po yung mag-guide sa atin. Paano ba natin i-deal ang issue na ito? Like, for example, yung anak po natin, hindi natin maiiwasan na may magawang hindi maganda. How to deal with it? Okay? So ito po yung core values. Ito po yung mag-guide sa atin pong mga actions, and our decisions in life. Okay? So, if the core values are strong, okay, the tree can stand all kinds of storms. So, ito po yung foundation. It also allows us to stay grounded to what we believe. Okay? So, ano po ba yung 611 core values? Okay? So, meron po tayong 11 as of now, kasi as we go on, nadadagdagan po yan. Ayan po yung atin pong core values. The 611 core values, first is, we put God first, people next, or family, and then the earth. Then next is grace before truth. Ang lahat ng ito po ay papag-aralan po natin. Meron po yung isang Sunday na we will study one or two core values. And then, grace before truth, relationship before ministry, spiritual life before gifts, submission before inspiration, or obedience before revelation po dati yan. So, kapag binigyan ka ng task, you need to obey first before the revelation na ma-receive mo. Okay? So, yan po yung ibig sabihin po niyan. And then, faith before reasoning. And then the Spirit brings the Scripture, Spirit brings sanctification, Spirit brings service, more freedom, more self-control, and then ito po yung pinaka-latest, more love, more trust. Okay? So ngayong umaga, ang papag-aralan po natin is faith before reasoning. Okay? So ang title po natin, Follow God and Make Decisions by Faith. Okay? So, paano po ba tayo mag-decide sa atin pong everyday na-encounter? Kasi everyday, pagising pa lang natin, magde-decide na tayo kung ano yung uunahin natin, kung magpe-pray ba o magkakape muna. Okay? So ngayon, aaralin po natin, faith before reasoning. At ngayong umaga ay ang basihan po natin sa Bible ay yung buong libro ng Ruth. Okay? So, lahat po ba alam natin yung story ni Ruth? Ni Ruth? Si Ruth po nasa Hong Kong. Okay, so we will study the whole book of Ruth. Konti lang naman yon, 4 chapters. Okay, pero hindi lahat yon ay babasahin natin. Okay? So,
First point natin, live by reasoning and sight, end up with nothing. Okay? So, dito po sa verse 1 hanggang 5, makikita po natin dito na doon po sa Bethlehem, sa Judah, na kung saan ay may nakatira doon na family. Okay? So, ito po yung family ni Elimelech. And then, meron po siyang asawa, si Naomi or Noemi. Okay? And then, meron po silang dalawang anak, si Malon and Kilion. Okay? Sabi po ng verse 1, now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. Okay? So, bibigyan ko lang po kayo ng summary na ito para makuha po natin yung story. So, yung point number 1 po natin, makikita po natin yung mga characters sa libro ng Ruth sa kanilang mga desisyon. Okay? So, there are 3 people dito po sa libro ng Ruth na nag-decide sila, na nag-base sila sa kanilang reasoning and sight. And then, meron ding mga characters dyan na in every decision na kanila pong ginawa, they included God. Okay? So, they considered God in their decision. Okay, so as we go on, makikita po natin kung ano po ang nangyari. Okay, so yun po yung point number 1 po natin. Live by reasoning and sight and end up with nothing. Okay? So, ang first character na napag-uusapan po natin ay si Elimelech. Okay? Siya po yung head of the family. So, in Bethlehem ay meron pong famine. Okay? So, as the head of a family, kung makita po natin na nagkakaproblema ang pamilya, na parang magkakaproblema lalong-lalo na sa pagkain. Diba? So parang mag-iisip tayo, you as the head of the family, kailangan mo mag-decide. Ano bang kailangan gawin? Okay. Will stay ba sa Bethlehem or look for a greener pasture? Okay? So si Elimelech, ang unang desisyon na kanyang ginawa ay to bring his whole family and all his resources to Moab. Okay? Kaya naman, sabi po dyan sa verse 1, na pumunta sila sa Moab at doon sila titira habang may famine. Okay? And then sabi po dyan, ito po ay nangyari during the time that the judges ruled. So, ibig sabihin, there is no king, there is no leader. Kaya naman, lahat ng tao doon sa Bethlehem, gawin nila lahat ng gusto nila. Sabi nga doon sa Judges chapter 21, verse 25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So, parang kung ano yung naisip nilang maganda sa paningin nila, yun na yung gagawin nila. Wala nang nag-guide sa kanila, walang nag-lead sa kanila. Okay? So, during the time ng famine, makita po natin kung ano po yung ginawa ni Elimelech. Pero, ano po bang ibig sabihin ng Bethlehem? Bakit kaya merong famine doon sa Bethlehem, samantalang ang ibig sabihin ng Bethlehem ay greenery or a storage place for grains, barleys, and food. Pero bakit kaya merong crisis doon? So dito makikita natin na lahat ng mga nangyayari sa buhay ni Elimelech and even to us ay design ng Panginoon. Maybe merong purpose ang Panginoon bakit merong famine dito po sa Bethlehem. Okay? So, si Elimelech, ang ibig sabihin po niya ay God is King. Okay? So, as the name na lang, maintindihan na natin na si Elimelech ay he is close with God. Kilala niya ang Panginoon and he follows God. Pero, kung pamilya na kasi ang pag-uusapan, parang you will do something para hindi mahirapan ang family, di ba?
Okay, so yun yung ginawa ni Elimelech. Dinala niya ang kanyang buong pamilya kasi sabi niya, wala kaming mapapala dito sa Bethlehem. So ito yung kanyang isip. So ito yung kanyang reasoning, okay? Na kailangang kami ay magugutom, kaya kailangang mag-migrate kami. Okay? So yun po yung decision ni Elimelech. Okay? So Elimelech, meron siyang concern, that is the well-being of the family. So worried siya, kaya naman he decided to live in Moab. Makita po natin dyan, dun po sa verse 2. So, hindi lamang sila mag-i-stay doon during the famine, but sabi po dyan sa last sentence, and they went to the country of Moab and remained there. So, nagtagal po sila doon. Okay? Sabi ng verse 4, they dwelt there about 10 years. Okay? So, nagstay sila doon ng 10 years. Okay? So, Elimelech made a lot of decisions. Makita po natin, basta lang siguro sila nagbigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng pangalan ng kanilang mga anak? Malon, ang ibig sabihin ay sickness and weakness. Ang kilyon naman ay wasting away, o kaya sickly, o kaya distraction. O, di ba? So, isang decision din yun na kailangan gawin ng family, di ba? Okay, so makita po natin kung paano mag-decide si Elimelech. Okay? So parang, though he knows God, pero parang hindi niya kinoconsider ang Panginoon. Okay? So, he decided to went after his resources. Kasi inisip niya, kung mag-stay sila sa Bethlehem during the time of famine, mauubos yung kanyang resources. Kaya naman, he decided to migrate doon po sa Moab. So, ano po ba yung kapag ka magde-decide with faith? So, when will we experience faith? Faith is when we get to a place when we have nothing. So yun parang pupunta ka pa rin na kahit na hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon. So yun yung faith. Okay? But a lot of times we rely on our own strength. We rely doon po sa nakikita po natin. At hindi po tayo nagre-rely doon po sa promises ng Panginoon. Kagaya po ni Elimelech. So kung ano yung mga nakita niya, kung ano yung naisip niya, doon, yun na yung basis niya ng kanyang decision. Okay? So, he had a decision to make. He and his family was in trouble. But he chose family first. For the sake of his family, he find his own way to solve the problem. Okay? So, maging din po tayo kung minsan, di ba, kapag ka nandun po tayo sa gitna ng problema, ay hindi natin parang magde-decide tayo, magbe-base po tayo doon po sa nakikita po natin. Okay? So, yun po yung first character si Elimelech. So, ang result ng kanyang decision, anong nangyari? Wala. Namatay siya doon po sa Moab. Okay? At maging ang kanyang mga anak ay namatay. Okay? And then, another character, si Orpah. Okay. Si Orpah ay ang unang daughter-in-law ni Naomi. So, nung namatay po si Elimelech at yung dalawang anak, si Naomi, ay kailangang mag-decide kung mag-stay ba doon sa Moab or kailangan niyang umuwi sa Bethlehem. So, si Naomi ay gumawa ng desisyon at nag-decide siya na umuwi sa Bethlehem. Pero, meron siyang dalawang manugang, si Orpah and Ruth. Okay? So, kung babasahin po natin yung mga sumunod na mga verses, okay, so nagkaroon ng paalaman
then nag-iyakan, and then, sabi ni Noemi sa dalawa, okay, so uuwi na ako sa Bethlehem, uwi na din kayo sa inyong mga nanay. Okay, so yun po yung sabi ni Noemi. Pero sabi ni Orpah, hindi, sasama ako sa'yo. Pero, after na, parang sabi ni Noemi, hindi na ako manganganak sa age ko na ito, kahit manganak ako ngayong gabi. Hindi niyo siya maantay para maging asawa niyo. Okay, so yun yung sabi po ni Noemi. Kaya nag-isip po si Orpah, sabi niya, nga no, pag pupunta ako sa Moab, I am a foreigner doon, di ko alam kung mag-aasawa ako doon, o kaya pag namatay si Noemi, sinong mag-aalaga sa akin. Kaya naman si Orpah nag-decide na umuwi sa nanay niya. Okay, so yun po yung kanyang reason. So ang bottom line, she thought of her security. Okay, so hindi kasi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon po sa foreign land. Kasi foreigner na siya doon sa Bethlehem. Kaya naman, she decided to go back to her mother. Kaya naman, ang inuna niya, inisip niya ay ang kanyang security. Okay, so ito yung basis ng kanyang decision. Okay, so kung hindi bumalik si Orpah sa nanay niya, mag-iiba yung story ng Ruth. Hindi po Book of Ruth. Book of Orpah. Kasi siya yung panganay Kung sumama siya doon sa Bethlehem, siya sana ang napangasawa ni Boaz. At siya sana yung kasama doon sa line, doon sa genealogy ng Jesus Christ. Pero, ano yung inisip ni Orpah? Yung decision niya, yung kanyang choice, yun yung kanyang destiny. Okay? So, siya po si Orpah. And then another character ay yung close relative. Nung time na nakauwi na si Noemi at saka si Ruth doon po sa Bethlehem, ay nag-isip si Noemi na kailangang maghanap ng mapapangasawa ni Ruth. Okay, so si Boaz ngayon ang naisip nila. Kaya naman gumawa sila ng storya. Pinapunta si Ruth doon kay Boaz habang siya'y lasing. Okay, so yun, basahin niyo yung buong libro, exciting. Okay, may maganda yung love story doon. Okay? Pero so nag-usap na si Ruth at si Noemi na, yun, si Ruth ang nagsabi kay Boaz na gano'n, yung you spread your cloak, parang gano'n sa kanya. So parang ibig sabihin, parang sinasabi na gusto niya si Boaz, so parang ganon. Pero sabi ni Boaz, I will fulfill kung ano yung desire mo, pero merong mas closer, may mas nauna na kailangang mag-redeem. Okay? Sa Jewish custom kasi, kapag may namatay, the next in line, dun sa clan, ay kailangan niyang i-redeem yung properties nung namatay, pati yung accessory, and that is yung widow. Okay. So, ang next character ay yung close relative. Okay. So, yung close relative, doon po sa Leviticus 25:25, if one of your brethren becomes poor and has sold some of his possession, and if his redeeming relative comes to redeem it, then he may redeem what his brother sold. So nag-usap ngayon, kinausap ni Boaz, itong close relative na ito, na ikaw yung parang siya yung mas close, mas qualified to redeem yung lupa kasi binibenta ni Noemi yung kanyang lupa. So kinausap niya yung close relative na i-redeem niya yung lupa. So nag-agree. So itong close relative na ito, very rich, very wealthy ito. Ang dami niyang mga properties. So, nag-agree siya dun sa pag-redeem ng lupa. Pero, sabi ni Boaz, when you redeem the land, isasama mo yung accessory. Sino accessory? Si Ruth. Kasi widow siya nung may-ari dun sa inheritance.
So, sabi po nung close relative, ni-reject niya kasi inisip niya yung paano na yung mga ari-arian ko, di parang makakasama na si Ruth sa mga ari-arian. Okay? So, parang ganon. So, anong bottom line po nung close relative? So, ang basis po niya ay sinecure niya yung kanyang mga properties. Kaya ni-reject po niya yung pag-redeem. Okay? Ang bottom line ng close relative, he knows he has to marry Ruth, so he cares about his property. Okay? So, ito yung basis ng kanyang decision. So, ang result, he is not remembered in the Bible. Di ba? Wala siyang pangalan doon. Sinabi lang doon na close relative. Okay? So, his name was not mentioned. His line was not used by God. So, it was Boaz. Okay? So, yun po yung pangatlong character. If Orpah agreed, the close relative agreed today, our story will be very different. So, these were the decisions they made. Nag-base sila doon sa kung ano yung mga nakikita nila. Okay? So, with those decisions, they come with totally different results. So, they live by reasoning and sight, and they end up with nothing. Okay? So, yun po yung first point. And then, next point po natin, live by faith and acknowledge God, generation shall be blessed. Sino naman yung mga character na in their decisions ay they considered God and they held on dun po sa promises ng Panginoon. Dun po sa chapter 2, verse 1, okay, so there was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabitess said to Naomi, "Please let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor." And he said to her, "Go, my daughter." Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was the family of Elimelech. Now, behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, "The Lord be with you." And they answered him, "The Lord bless you." Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, "Whose young woman is this?" So the servant who was in charge of the reapers answered and said, "It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab." And she said, "Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves." So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Dun po sa verse 8, then Boaz said to Ruth, "You will listen, my daughter." Okay, so makita po natin yung, imaginein po natin yung itsura ni Boaz tsaka ni Ruth. Okay? So, ano pong na-imagine nyo dito sa sabi niya, "You listen, my daughter." Mas matanda parang malayo ang agwat nila ng age. Okay? Si Boaz and then si Ruth. Okay? "Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by my young women. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn." So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner?" Verse 11, and Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge." Okay, so ang unang character na tatakal po natin dito ay si Naomi. So in the beginning, she followed her husband like a good wife, di ba? Dun sa verse 1, nung sinabi ni Elimelech, "We will go to Moab." Okay, so sumama po si Naomi. Okay? And then, when her husband died, she followed her sons. All the men in her life passed away. So, it's decision time. So, kailangan niyang mag-decide. Okay? Her decision was to return home to Bethlehem. When we make a decision in faith, there is always a risk involved.
Ano po ba yung risk ni Noemi pag uuwi siya ng Bethlehem? Okay? She has nothing. Di ba? Pumunta sila sa Moab, complete family. May asawa, may 2 anak. Merong mga properties. Ngayon, uuwi siya sa Bethlehem, wala siyang asawa, wala siyang mga anak, wala siyang madadala. Okay? To migrate to another place, ano pa yung mga kailangan po natin? Dapat meron tayong enough budget, di ba? Kasi hindi natin alam sa pupuntahang lugar kung pagdating natin doon, may kakainin ba tayo agad, o kaya may titirahan ba? Okay. So, ito po yung unang risk na kailangang isipin ni Noemi sa kanyang desisyon. Kung mag-stay ba siya sa Moab or uuwi siya sa Bethlehem. Okay? So, Noemi has nothing. They went to Moab in abundance with complete family, but she went back empty-handed. Her risk was, she went back with nothing. Okay, ano po ba yung kailangan niyang isipin sa kanyang pagdidesisyon? Maybe, di ba may mga neighbors siya doon, alam nilang may asawa siya, may 2 anak. So pag uwi, mag-question siya ngayon, ba't mag-isa lang ni Noemi? Asan yung asawa niya? Asan yung mga anak niya? So parang nakakahiya. So kailangan niyang i-take yung risk na ito na ano man ang sabihin o kaya isipin ng mga neighbors ay kailangan niyang i-take ito. Okay? And then another thing na kailangan niyang isipin na isang risk ay pag-uwi niya doon, magiging beggar siya. Kasi wala na siyang magpro-provide sa kanya eh. So parang manghihingi na lang siya ng pagkain. Okay? So as a woman with no husband, her only option is to be a beggar. So these were the risks that Noemi was willing to take. Despite of this, she decided to went back to Bethlehem because she knows that her God is the same God who will take care of her. So that requires a lot of faith. So parang nag-step forward siya, kaya nag-decide siya na hindi niya alam kung anong mangyayari doon sa Bethlehem. Pero she decided and held on kasi alam niya na his God is the same God. So when we exercise our faith, there is always a risk involved. But as we step forward, we always experience God's grace. Okay? So ano po ba yung grace na natanggap ni Noemi? Okay? First is, andun si Ruth. So makita po natin na si Ruth, siya po ang pumupunta sa field, parang glean. Ano po ba yung gleaning sa Ibanag or Ilocano? Yung, di ba, pagka nag-harvest, may mga naiiwan. So yun yung kinukuha ni Ruth. Okay? Yun yung kinukuha niya sa field, okay? So, God's grace for Noemi is, she has Ruth. Ruth is the one bringing in food for them, okay? So, paano ba natin makikita yon? Doon sa Ruth chapter 2, verse 17, okay? So, she gleaned in the field until evening and beat one what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. Sa ating panahon ngayon, gaano ba kadami yung 1 ephah? Okay, so, sabi ni Google, ang ephah kasi is a Jewish term ng unit of measure. Sa atin naman, ang isang ephah ay 5.5 gallon or 20.82 kilograms. Okay? So parang for the people of 2, parang enough na yun sa kanila, di ba? Marami na yun. Lalong-lalo sa tayo, siguro na nagda-diet. Yung 20 kilos ay matagal na yun. Okay? So, yun yung una niyang naiuwi. Kaya, pag uwi nila, meron silang kakainin agad. Because, umuwi sila during harvest time. Okay? So, makikita po natin na talaga naman ang Panginoon ay He is really good. Okay? Another, doon po sa Ruth chapter 3 verse 15, ito po yung time na pumunta si Ruth kay Boaz. Pag uwi ni Ruth,
Ayan, sabi niya, also he said, nung aalis na, uuwi na si Ruth, bring the shawl that is on you and hold it. And when she held it, he measured 6 ephahs of barley and laid it on her. Then she went into the city. Okay? So nag-uwi siya ulit ng 6 ephahs. So ang dami na nilang pagkain. Yung fear ni Noemi na magiging beggar siya, na wala siyang pagkain doon, meron. Okay? So makita natin how God moves sa buhay po ni Noemi. So yung 6 ephahs equals to 33 gallon or 124.92 kilograms. So parang 2 kaban na bigas na yon, di ba? 120 kilos. So ang dami na. So parang ilang buwang supply na yon sa kanilang dalawa. Okay? So ito po yung grace ng Panginoon kay Noemi na when she decided nag-decide siya with faith, hindi siya iniwanan ng Panginoon. Okay? And then the neighbors praise her. Yung fear niya na ma-embarrass siya, mapapaya siya sa mga neighbors niya, ay baliktad ang nangyari. Okay? Doon po sa chapter 4, verse 13 to 17. Okay? So ito po yung nanganak na si Ruth. So Boaz took Ruth and she became his wife, and when he went into her, the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the women said to Noemi, so ito po yung mga neighbors niya, yung kinakatakutan ni Noemi na magsasalita against her. Sabi po nila, blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative. And may his name be famous in Israel. Verse 15. And may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons, has borne him. Verse 16. Then Noemi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. And verse 17. Also, the neighbor women gave him a name, saying, there is a son born to Noemi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. So, yung kinatatakutan ni Noemi na kailangan niyang i-consider sa kanyang desisyon, hindi nangyari because God is with her. She didn't have to glean for the barley dahil andun si Ruth. She didn't have to give birth. But God gave everything she lost. Okay? Makita po natin dyan na may He be the restorer of life. The restorer of life and the nourisher of your old age. Okay? And then, sabi po doon, and for your daughter-in-law who loves you is better to you than 7 sons has borne him. So, yun po yung blessing ng mga neighbors sa anak po ni Ruth, kay Obed. Okay? So, ibinalik ng Panginoon yung nawala sa kanya. So, these were the blessings for choosing to take the risk. So, yun po si Noemi. And then, another character ay si Ruth naman. Okay? So, Ruth did not know God, di ba? Remember, Moab siya, taga Moab. Okay? She was a Moabite woman. She was a foreigner. But because of Noemi, she got to know God. Makita po natin yung di ba pinagtatabuyan siya si Noemi, umuwi ka na sa nanay mo. Pero ano bang sabi ni Ruth? Doon po sa chapter 1, verse 15 to 17. And she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Verse 16. But Ruth said, entreat me not to leave you. Okay? So, parang an unbeliever magsasabi ng ganito, parang parang hindi normal. So, we believe that it is God's doing na siya pong nag-udyok o kaya naglagay sa puso ni Ruth. Ito pong mga sinabi niya ito, okay? Sabi niya, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God, my God. So ito po yung very powerful na sinabi ni Ruth, your God will be my God. Okay? And then in verse 17, where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me and more also if anything but death puts you and me.
parts you and me, okay? So, with faith, it comes with a risk. So, nag-take din ng risk si Ruth. Ano po ba yung risk na kailangan niyang isipin sa kanyang desisyon? Kung uuwi ba siya sa nanay niya o sasama siya kay Noemi? Iniwan ni Ruth ang kanyang home. Iniwan niya ang kanyang family. She doesn't know anybody in Bethlehem without knowing if she will go back to Moab or die there. Sabi nga niya, where you die, I will die. Talaga naman na very determined si Ruth na sasama kay Noemi. She will be going to Israel. Ano po ba ang rule dun po sa Israel? If you are a foreigner, you are not allowed to enter into their temple. So parang magkakaroon po ng discrimination doon. Okay? She will be bullied. She will be harassed. And not marry again. Dahil foreigner siya doon sa Bethlehem eh. So, she didn't know who will be the people around her. She is going to be harassed because she is a widow girl with no man in the house. When her mother-in-law died, so ito yung mga risk na tinake po ni Ruth. When her mother-in-law died, who will be taking care of her? She leaves her home for a life in danger. She leaves the comfort of Moab at siya ay magiging beggar din in Bethlehem like Noemi. She has to leave her dignity at nag-decide siyang sumama kay Noemi. So ang bottom line, wala siyang bottom line because she followed. Okay? She put God on top. Sabi niya na, your God will be my God. Sabi niya kay Noemi. So, from 50 days of being a beggar, yung nag-ano siya, pumupulot siya ng mga tira-tira, she turned to be the first lady of the field or the landowner. Okay? So, basahin po natin yung Ruth chapter 1 verse 22. So makita po natin dito how God designed yung mga nangyari sa buhay po ni Ruth. Okay? So Noemi returned and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. So makita po natin na God allowed this time for Ruth and Noemi to go back to Bethlehem during harvest time para pag uwi nila doon, meron silang pagkukuhanan ng pagkain. Could you imagine kung winter sila pumunta doon? Saan sila kukuha ng pagkain? So God is really good. Okay? So everything na nangyari sa buhay ni Ruth at Noemi, it's God's design. So God's timing is really perfect. Yung pag-uwi nila, the timing is perfect. Okay? So, another thing, chapter 2, verse 3. Okay. So, ito ay God's design din. Okay? So, di ba, it's harvest time. So, ang daming mga nagha-harvest doon. Pero bakit doon po sa field ni Boaz, napunta si Ruth? Okay? Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. What do you think? Coincidence ba ito? I believe it's God's design. Siya yung nagli-lead doon po sa mga nangyayari sa buhay po ni Ruth. Okay. So, ano po ba yung mga blessings of Ruth for taking those risks? Meron po akong 7 blessings dito. Number 1, she married a husband who loves God. She helped to keep the name of her dead husband. She helped Boaz to be praised by the city gate. She had a child, siya po yung si Obed. Because of Ruth, God's name was praised. Because of Ruth, Noemi was also praised by the neighbors. And because of Ruth's faith, the line of David continued. So all of us are able to receive salvation.
Okay, so ito po yung result ng decision po niya. Ito po yung destiny ni Ruth. Okay? So yun po si Ruth. And then last character ay si Boaz. So ano naman po yung risk na tinake po ni Boaz? Di ba doon po sa Bethlehem mayroong famine? Boaz stayed in Bethlehem. Hindi kagaya ni Elimelech na pumunta sa Moab. Okay? So, first risk ni Boaz ay he married a foreigner, a widow. Diba? Boaz, a wealthy man. Okay, so ang dami niyang mga properties. So, ang risk na tinake niya ay ang asawain si Ruth. So, ang dami naman sanang pagpipilian niya doon. Foreigner pa. Tapos, she is a widow. At wala siyang anak. So, pwedeng isipin ni Boaz na pag inasawa ko to, baka hindi kami magkakaanak. So, isa ito sa mga risk na tinake din po ni Boaz. Okay? But, kung ang isang taong nag-iisip, ang isang mayamang nag-iisip, parang it's a no for Ruth. Pero si Boaz nag-yes siya. But I believe na it is also God's doing kung bakit ganun na lang ang pag-care ni Boaz kay Ruth. Okay? So, he took care of Ruth in faith. So, ano po yung result? So, Ruth gave birth to a child, and from that child, it came Jesse and David. 28 generations later, it came our Savior, Jesus Christ. So, kasama si Boaz dun sa genealogy ng Jesus Christ. Okay? So, Boaz made a decision and stand on God's promises. So yun po yung last character si Boaz. They lived in faith. They made decisions with faith. At makita po natin na hindi sila iniwanan ng Panginoon. This is how amazing our God is. Na He is the same yesterday, today, and forever. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. At hindi yun nagbabago. Amen? Hindi yun nagbabago. And I can also prove ito pong promise ng Panginoon. So as I end, gusto ko pong i-share yung akin pong testimony. Ito po ay narinig nyo na. But I just want you to know that His promise, when I made the biggest decision, ay ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. Okay? So, after graduation from the university in the year of 1996, I went to Manila to review for the CPA board examination. I failed, so I decided to look for a job there. I stayed there for 3 years. I'm already a Christian that time, but not committed. I attend church if I want. At the end of 3 years, I struggled with my stay in Manila and was forced to go home to the province and look for a job there. As I work in the province, I'm working part-time in the church where my sister was attending. That was Pastor Danny and Ate Claire's church. Okay? So 8 years passed. I again struggled with my work in the government. During my last 2 years of stay in the government where I worked with, I received a revelation from my pastor that I have a calling for full-time ministry. With this revelation, I struggled and reasoned with God because I thought when in full-time, walang pera doon. Parang hindi ako mabubuhay. Okay? So, I said to God, how about my needs? And also my wants. My needs, of course, yung basic needs. Not only my needs, but my mother, because my mother that time is already a widow. And meron kaming alaga na pamangkin, siya po si Pia. Okay. So, under my care silang dalawa. Okay. So, yun yung sabi ko, Lord, paano na sila? Paano na din yung mga luho ko? Ang luho ko lang naman ay parlor. At uso na kasi ang cellphone doon. Kung ano yung latest, dapat meron ako. So, Lord, paano na? Paano na? Wala na. Okay. So,
I hardened my heart for 1 year, but the more I struggled at naghirap ako, hindi lamang ah, yung aking kalooban, hindi lamang yung aking soul, but even my physical body. So, with faith, I decided to take the risk. Ano po ba yung mga risk? I need to give up my stable job. And of course, kung wala akong job, wala akong pera, goodbye parlor, goodbye latest phone. Without knowing where to get food for my mother and my niece. So, I need to forget all of those, my needs and especially my wants. Ang verse na binigay sa akin ng Panginoon na pinanghawakan ko that time, na nakayanan kong mag-step forward ay Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Of course, holding this promise ay parang ang hirap. That time kasi hindi pa ako masyadong founded as a Christian. But relying on this promise ay talaga naman na parang giving up everything. So in this biggest decision of my life, I held on God's promise that all of the needs and my wants shall be added to me, not only to me but also to my mother. So, in short, nag-resign ako sa work ko sa provincial government ng Kalinga. So, the result, hindi naman ako nagde-desire o kaya parang sabi ko, Lord, bigay mo lahat yung noon, bigay mo din parang ganon. Hindi ako nagbigay ng condition kay Lord, but I parang sinet ko yung heart and even my mind na wala. As in wala. Okay. So, ang result po nung pag-take ko ng risk na yon, and I want to praise God for this, na mula nung nag-resign ako hanggang ngayon, ay ibinibigay pa rin niya yung pangangailangan ko. Hindi lang yung pangangailangan ko, but even my wants. Not only me, but also my family. Before kasi, nung nag-resign ako, binigyan ng nanay ko ng canteen. So, hindi ko na problema ang pagkain niya at saka ni Pia. Pero na-close yun. So, problema na naman sana kung saan sila kukuha. So, the enemy closed the door, closed one door, but he opened many doors. He allowed my siblings to go abroad. At sila na ngayon yung nagbibigay ng allowance sa nanay ko every month mula noon hanggang ngayon. And then si Pia naman, nagkaroon na siya ng permanent job sa government at enough yung kanyang sweldo for her and for her son. Okay, so God is really good na sa lahat ng manangyari sa buhay ko ay it is God's design. Even dun sa fail ko in the board examination, kung pumasa ako, kung CPA ako ngayon, wala ako dito. Diba? But I really praise God for what He had done. At I can say na contented ako and satisfied ako doon po sa ginawa ng Panginoon sa akin. And even doon sa mga decisions na I can say na nagawa ko yon through the help of God and through the help of the Holy Spirit. And so let us continue to follow God and make decisions by faith. Amen. To God all be the glory. Amen. So now, can we all stand and let us meditate on the Word of God today. Kung tayo man po ay nasa gitna ng decision making, na parang ang hirap nating mag-decide because we have so many fears. Fear to lose this, fear to lose that. Fear na tayo'y maubusan. Fear na hindi mangyari o kaya hindi natin matanggap yung mga dinidesire po natin. Know today na our God is
really a God who loves us, who never wants us to lack. God wants us to enjoy life and have it to the full. Kaya naman, we really need God today. We really need the Holy Spirit today. And may God help us in our every decision that we will make, because our choice is our destiny. But remember Elimelech, remember the close relative, remember Orpah, that when they decided at pinili nila kung ano yung gusto nilang piliin, hindi nila kinonsider ang Panginoon, they end up nothing. And remember Noemi, Ruth, and Boaz. They took the risk and stepped forward with faith and allowed God to move in their lives. Let us worship and ask the Holy Spirit to fill us. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Yes, let us ask the Holy Spirit to fill us, because it's not by our might nor by our power, but by the Spirit of God. Yes, Lord, we desire an encounter. Once again. Yes, one more time. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Yes, Holy Spirit, come. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, as we sing this song, let us commune with our God today, that may He help us in every decision that we will make, starting today at sa mga susunod na araw. May the Holy Spirit help us sa lahat ng mga desisyon na ating gagawin. And may He give us strength to take the risk and hold on to the promises of God. Dahil hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kung ano po yung sinabi niya, gagawin po niya. If He says, I will bless you, then the Lord will bless us. If the Lord says, I will never leave you, the Lord will never leave us. He will be with us. He will give us the grace we need. Yes, Holy Spirit, come. Holy Spirit, move. Yes, Holy Spirit.
Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Yes, We make room. yes, we make room. We make room. Let your Spirit, Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come. yes, one more time, we make way. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for Yes, one more time, say it to God, we make way. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place with desire and encounter once again. Yes, Send your hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come in our midst today. never be the same. Kung meron man po tayong kinakaharap na decision, na kailangang desisyonan, today, let us ask God. Let us ask God to help us and guide us to make decision with faith. Dahil nakita naman po natin kung ano pong ginawa ng Panginoon sa buhay ni Naru, ni Noemi, tsaka si Boaz. Let us ask God to help us. And let us ask God to increase our faith and give us the strength to take the risk. Lord, we are offering unto you our lives. Nakikita mo, Panginoon, ang amin pong mga buhay. Maging, Panginoon, ang mga pinagdadaanan namin. Even, Lord, for the things na kailangan po naming desisyonan. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin. May you send forth your Spirit, Lord God. And may you help us, O God, to decide according to your will. To make decision, Lord God, by faith. Na hindi na namin kailangang mag-reason out. God, we pray, may you increase our faith. May you help us. May you help us, O God, na hindi kami magkamali, Panginoon, sa amin pong mga desisyon.
Lord, I also entrust unto you, Panginoon, all the heads of the families in this place, oh God. May you give them wisdom, God, in the name of Jesus. And may you help them, Father God, to deal, Lord, every issue ng kanila pong family, Lord, in the name of Jesus. At sa lahat, Panginoon, ng kailangang mag-decide, we pray for your wisdom, Lord God, to be upon them, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, let your wisdom be upon your people, Father, in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, oh God. Lord, let your wisdom, God, be upon them, Father, in the name of Jesus. And may you also give us strength, Father God, to take the risk, Lord. And Lord God, may we hold on, Panginoon, sa iyong mga promises, that we will decide, Father God, according to your will, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, we just thank you. We just thank you, Father God, for today. Even for your words, Panginoon, na narinig po namin. God, we pray that, Lord, may these words, oh Lord God, ay magamit po namin sa amin pong everyday life. And Lord, sa amin pong mga desisyon, God, dalangin po namin na ikaw po, Panginoon, ay mapapurihan, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord God, maging Panginoon sa araw na ito, as we go out in this place, Lord God, let your name be glorified. And Lord God, may you help us, God, in every decision na amin pong gagawin, Panginoon, mula sa araw na ito. And so, Lord God, we just thank you for today. We thank you for your presence. We thank you for your Holy Spirit, Lord, na nasa sa amin ngayong umaga. We even thank you, Lord God, for filling us today with your word, oh God. And to you we give all the praise, the glory, and the honor. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so God bless po sa bawat isa. May you see you again on Sunday.